Matthew 5:37. Let your word be yes, yes, or no, no. Malinaw na pagsasalita, effective speaking that brings about the perfect will of God in people's lives. The power of yes and no. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng diretsahang pagsasalita na malinaw at mula sa puso? Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng gift of language, gift that is meant to make life beautiful, powerful, fruitful. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, ng mensaheng lapat sa aming buhay, mauunawaan at makakapagpaayos ng mga magulo, makakapagpaliwanag ng madilim, at makakapagpaganda ng hindi kagandahan. Lead us, teach us, cleanse us, O Father, so that we can receive your word. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. The power of yes and no. Colossians 4:6. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita. At matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So merong tamang sagot. Merong tamang sagot para sa bawat isa, para sa lahat ng tao. At kailangan daw ang pananalita ay kaaya-aya at kapaki-pakinabang. In other words, speak to benefit. Speak for benefit. Pagbubuka ang ating bibig, dapat napaasenso ang ating buhay, napaginhawa ang mahirap, napataas ang mababa, napadali ang pinaghihirapan at yung naisulong ang ating interes. Hindi yung pag nagsalita ka, napahamak ka pa. Nagsalita ka, nawalan ka pa ng meron na sana. Nagsalita ka, lumayo pa sa iyo yung malapit na sanang tao. Nagsalita ka, lumayo pa yung blessing, imbes diretsong pumasok sa iyong bulsa. Maraming tao nagsasalita, mabuti pa huwag na lang. Kasi ito yung bubuka ang kanilang bibig, nasisira ang kanilang plano, lumalayo ang kanilang pangarap, nagagalit ang mga tao sa kanila, wala silang napapalang mabuti. Matthew 5:37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. The Bible teaches us that let yes be really, clearly yes. Or no to be really, clearly no. Anything more or less than this leads to trouble. Sabi nila, anything more than this comes from evil. Which really means it leads to evil things. It leads to trouble. May kakausapin ka, imbes magkasundo kayo, lalo kayo nagkagalit. Merong kang itutuwid, lalong nagkabalubaluktot. If you want to be happy or happier, say no sa ayaw mo talaga. Ang wika, ibinigay ng Diyos para magpalaya, hindi para magkulong ng tao. So kung ayaw mo talaga, in the best way you can, in the most fitting way, say no. Proverbs 1:10, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila. Ang konteksto, yung nagyayaya sa'yo sa paggawa ng masama. Pero ang general idea is yung nagyayaya sa'yo sa paggawa ng hindi dapat o ng ayaw mo talaga. Say no. Galatians 2:5, hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit. Hindi tayo nilikha ng Diyos para maging alipin ng iba. Hindi ka nilikha ng Diyos para yung buhay mo, hindi mo maipamuhay at ipamuhay mo yung buhay ng iba, proxy ka nila. God did not create you to live for others the lives that they want you to live for them. You were given a life to live. Yourself, by yourself, for yourself, and generally also for many others around you. Pero hindi ikaw dapat yung nawala at nabura dahil lang sa pagbibigay mo sa iyong kapwa. Acts 15:37-38, isang example. Nais ni Bernabe na isama si Juan, ngunit ayaw ni Pablo. So may lakad sila. Gusto ni John isama si Barnabas, but Paul didn't like. Paul said no.
to Barnabas. They had a disagreement. May away pa nga na sumunod. Acts 15:39, nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo, kaya't naghiwalay sila. So hindi pinilit ni Paul na sundin si Barnabas kahit nalabag sa kanyang kalooban para lang siya pagbigyan. Naghiwalay nga sila eh. Kasi magkaiba sila ng kagustuhan, magkaiba sila ng gustong puntahan at gustong kasama. So bakit magpipilit magsama ang dalawang, yung isa ayaw naman, napipilitan lang. Maraming pagkakakulong at pagkakaalipin ang naiiwasan, natatakasan ng taong marunong magsabi ng no. At yan ang kailangan pang matutunan natin mga Pilipino. Kasi sobra tayong pinalaki sa po at opo. Wala nung ayaw ko po, hindi po, puro po at opo. Wala kang pwedeng isagot kundi po, opo. Maganda kung formative years, bata ka pa lang, at ang matatanda sa pamilya nyo ay puro matatalino at puro tama ang itinuturo. Ay paano kung puro mali? Po at opo pa rin. Paano kung tinuturoan ka na magpaalipin sa iba? Huwag mo nang igalang ang sarili mong iniisip, pangarap, kundi po at opo. Kaya marami mga Pilipino, tumanda na lang at lahat, wala pang sariling anino. Pag pumapasok sa mga empleyado, naaabuso, reklamo ng reklamo sa kapwa nila empleyado, pero doon sa harap ng amo, po at opo. Pagtatrabahuhin ang ubod ng haba, walang ipinapakain, po at opo. Sobrang sinanay na isip, utak, alipin. Kailangan marunong ka mag-no. Kahit mga bata, pinapalaki natin, turuan natin sila mag-no, but politely. Pwede mong sabihin sa anak mo, anak, pag meron akong ipinapakain sa'yo, at tinanong kita, gusto mo ba ito? Pwede mong sabihin, ayaw ko po. Politely. Kasi pagka ganun ang tanong ko, ibig sabihin, pwede mong kainin o hindi. Pero pag sinabi ko sa iyo, kainin mo yan, wala nang tanungan, lulunin mo. So ibig sabihin, pati sa mga bata, meron nga binibigay na ito, talagang must. Kasi kailangan nila eh. Hindi pa kayang isipin ng mura nilang isip kung bakit, iutos mo talaga. Pero bibigyan mo sila ng pagkakataong may choice. Para alam nilang may choice naman, hindi naman lahat utos, hindi naman lahat dapat po at opo. At yung mga may choice, pwede lang talaga. Yayayain mo mga anak nyo na pagkabatang-bata gusto sumama sa inyo, pag lumaki-laki na ayaw na, di ba? Mga anak, gusto mo bang sumama sa auntie? Pupunta tayo? Pagka ganun ang tanong, pwedeng ayaw ko po. Pwede. Pero pag sinabi mong may lamay, pupunta tayo, kamag-anak natin yun, kailangan makita ka doon, walang po at opo. Puro yes yan, walang choice. Pero alam nila na may mga choices. It's important to train children to be able to say no. Anak, pagka mayroong matanda, may scout master, may teacher na hinahawak-hawakan ka dyan sa mga ganitong bahagi na yung katawan, say no. Hindi po at opo dahil teacher siya. Kaya alam niyo marami mga bata na sexually abused ng teachers o ng mga kamag-anak na nakikitulog at nakikitira. Kasi hindi sila sanay tumanggi. Turuan. To say no is godly. When you are saying no to an ungodly thing or to something that infringes upon your very nature and your very core values. Hindi puro pakikisama ang itinuturo natin. Nagtuturo din tayo ng paninindigan. At dapat, they know the difference. Kaya bata pa lang, tinetrain mo sa mga bagay na pwedeng pumili at sa mga bagay na hindi ka pwedeng pumili. Susunod ka lang dapat. Pero pag puro lahat susunod, hindi sila train para mamili kung anong pwedeng tanggihan. Say no sa ayaw mo talaga, kahit magtampo yung unreasonable. Yung gustong manaig, gustong makalamang, tanggihan. Magtampo siya, sorry, di magtampo ka. Mabuti nga, nagtampo ka. Kasi abusado ka, di lalayo ka sa akin, hindi mo na ako maabuso. Thank you, magtampo ka na please. Hindi yung ingat-ingat kang pagtampuhan kahit na ang ipinagtatampo niya unreasonable. So gusto mong sipsipin ang dugo ko pag hindi ko ibinigay, magtatampo ka? Dapat marunong tayong mamili kung anong isinasaalang-alang natin na huwag tayong pagtampuhan. Pero kung yung pagtatampo niya, sobrang selfish na niya yung reason. Sobrang makasarili. At ako'y sobrang na magsasuffer. Aba, di magtampo ka dyan.
Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Ang ibig sabihin, gusto mong pumunta doon sa south, ako sa north, di maghiwalay tayo. Bakit natin pipiliting magsama? Kasi pag gusto mo north, ako south, ako sumama ako sa'yo, kawawa naman ako, hindi nangyari yung gusto ko. Pag sumunod ka naman sa akin, kawawa ka naman, hindi nangyari yung gusto mo. Di maghiwalay tayo para pareho tayong masaya. Hindi yung masaya ka dahil napasunod mo ako, may kasama ka, may props ka, pero ako nagdurusa. Mahalaga yung ganon. Hindi yung laging gusto nating makisama ka na lang. At yung iba naman, nang ba-blackmail na talaga. Alam na nila na napipilitan na lang yung tao, pinipilit pa rin nila para sa kanilang mga makasariling damdamin. Hindi bagay sa mga tunay na anak ng Diyos yung ganung uri ng pagpapaalipin. Alam nga naman pumunta ka sa ayaw mo dahil lang sa pakikisama. Dahil lang para wag magtampo. May mga moments nagbibigay tayo kasi hindi naman sobrang tayong dudugo para magbigay. Alam ba? Isang kutsarang dugo lang, o sige magtsatsaga na ako pag bibigyan na kita. Pero isang balde, uy wag na ha. Isang balding dugo ko, ititigis ko para sa kapritsyo mo, hindi magtampo ka dyan. Dapat binabalance natin. Meron pwedeng pagbigyan. Lalo kung nasa mood ka na mapagbigay ka naman, o masaya ka naman, o wala kang urgency, pwede ka maging mapagbigay. Pero may moments na no. Meron akong kailangan gawin. At masasacrifice yun, so please, wag mo na akong kalad ka rin. Nagtatampo ako, sorry. Nagtatampo ka dahil hindi ka nasunod, pero may buhay ako na dapat kong sundin. Merong pakisama na may importante, pero ang pakikisama ay may hangganan. At hindi ito dapat maging pakikisama. May hangganan. Kaya bata pa lang, binabalance mo na tao sa choices para sanay siyang mamili. If you want to be happy or happier in life, say yes. Sa mga gusto mo talaga, kahit magmukha kang cheap. Gusto mo nitong bibingka? Yes. Gusto mo bang sumama sa kainan? Yes. Hindi yung ayoko, yung nahiiyak-iyak ka kasi tapos nung hindi ka isinama, lumumukmo ka dyan. May mga tao, pag inalok mo, gusto mo lang ganito, ang tendency sabihin, ayoko. So, sige na, ayoko talaga. Pipilitin mo pa. Pag pinilit mo naman, kakainin. So, kung minsan gusto mo ng ganito, ayoko. Sabi mo, sige. Tapos kumain ka na gano'n, enjoy ka. Mamaya titingin-tingin siya, masarap yata, patikim na rin. Kung bakit gusto naman, ayaw pang tanggapin. Ecclesiastes 8:15, so I think we should get as much out of life as we possibly can. There is nothing better than to enjoy our food and drink and to have a good time. Then we can make it through this troublesome life that God has given us here on earth. Paano daw tayo magsusurvive sa dami ng problema, sa dami ng mga lungkot, sa dami ng hirap sa buhay? Tuwing may chance, enjoy. At yung mga walang chance, hindi huwag kang mag-enjoy, pero may naipon ka ng enjoyment sa buhay mo, sa puso mo na pwede mong i-withdraw sa mga moment na sobrang hirap ng buhay. Basta hindi masama, huwag tanggi ng tanggi sa gusto mo naman pala talaga. Maraming uhaw, gutom, pagod at pagdurusa ang ma-pride, ang sobrang pakipot. So maging easy sa buhay. Yung kanta na, if you come and put down my arm, I won't put up any fight because I'm easy. Easy lang. Hindi naman on moral issues. Sa mga non-immoral issues, be easy. Madali lang. Huwag pahirapin ang madali. Katulad ni Ruth, namatay ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, uuwi na sa sariling bayan, kahit iniiwan na siya ni Naomi, ipinagsiksikan niya ang sarili niya kasi gusto niya sumama kay Naomi Ruth 1:16, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. At dahil hindi naman siguro talaga ayaw ni Naomi siyang kasama, kundi tinatanggihan lang siya dahil baka napipilitan lang siyang sumama sa matanda niyang biyanan para mag-alaga, kaya tinatanggihan siya. Dahil siya na itong nagpilit, isinama siya. Anong naging bunga? Nagkaroon siya ng sariling pamilya, sariling bayan, nagkaroon ng pagkain, at asawang mayaman. So sabihin, hanapin, at kung kailangan, ipakiusap ang gusto.
Huwag umasa at maghintay lang sa isang sulok na madilim. Huwag kayong laging umaasang matapunan ng kahit konting pagtingin. Ask for it. Deserve it. Huwag lang laging nag-react. You should be active. Luke 18:1-5, galing na mismo kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal, ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang inagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito. So anong turo ni Jesus? Hingin mo nang hingin. Mahalaga pala sa iyo eh. Kung hindi naman niya gustong ibigay, hingin mo pa rin ang hingin. Sa kaayawan na lang na ng kakukulit mo, ibibigay na rin yon. Turo yun ni Jesus. Be firm when there is really something that you want. Especially in this issue, ang kailangan naman niya, justice. Hindi naman masama yung hinihingi niya eh. Katarungan, katotohanan, matapat na pagbibigay ng hatol ng hukom, may nagsusuhol kasi yung kalaban niya. Pero sabihin ako, di ba lang hindi ko matanggap yung suhol ng kalaban niya, papapanalunin ko na itong babaeng to na totoo naman ang hinihingi, katarungan, kaysa kulitin niya ako ng kulitin. It's important to have assertive behavior at the right time. Pero huwag ka naman sobrang assertive na nakakayamot ka na at nakakainis ka ng kasama dahil laging assertiveness na lang ang style mo. But there are moments, especially in issues that are really important to you, not to give up. He who barks the loudest usually gets the service. So walang kwentang maging mahiyain, maging kimi, maging dungo. Lagi kang lugi. At kung ikay magulang, manager, leader, tapos lagi kang kimi, mahiyain, dungo, laging lugi ang iyong anak, lugi ang iyong nasasakupan, lugi ang iyong kinakatawan at pinangungunahan dahil sa kadunguan mo wala kayong napala. Dapat ang tao marunong na ipilit yung gusto niya in the nicest possible ways. But when there are times when nice won't do, then you can just be firm. Especially if you're asking for justice, you're asking for the right things. Sa Luke 11:5-8, kwento na naman to ni Jesus ha. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa inyong kaibigan at nakiusap, kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglakbay at wala akong maihain sa kanya. Ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Ikaw nasa labas, nagsasalita ka lang through the wall. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Sabi niya, hindi man siya bumangon dahil mabait siya, babangon siya dahil matalino siya, dahil hindi siya makakatulog, dahil hindi mo siya titigilan ng kakakatok. Si Jesus ang nagtuturo noon. So tell me kung tinuturuan tayo ni Jesus na maging kimi. Kailangan mo eh. Yung pangangailangan mo, higit na matimbang kesa sa kanyang pangangailangan magpahinga. Kasi pwede naman siyang humiga ulit matulog, pero yung bisita mo buong gabi, gutom. So may mga moment na talaga pwede ka magpilit. Kung yung sacrifice nung pinipilit mo, maliit naman katumba sa magiging sacrifice mo o nang nire-represent mo kung hindi ka magpumilit. Pero tandaan niyo mga kapatid, huwag naman kayo magpupumilit at hihingi ng sacrifice sa bagay na wala naman talagang kwenta. Yung walang kakwenta-kwenta, pipilitin mo mag-sacrifice ang tao. Sabi mo, umattend po kayo sa birthday ng anak ko, magtatampo po ako pag hindi kayo a-attend. Saan ba ang birthday? Sa Apari po. Magtampo ka na, layo-layo 12 oras na biyahe.
Konting tampo mo, 12 oras kung biyahe papunta, 12 oras pabalik, 4 na oras during the party, ay magtampo ka na. Pero kung napakahalaga sa akin, ikaw, na iligtas mo ang buhay ko, sinagip mo ako sa pumuputok na bulkan, sa lawa ng lumulubog na putik, magbabiyahe ako ng 36 hours. Kasi naman, may nagawa kang napakalaki para sa akin. Mano naman, na may gawin din ako para sa akin. Pero wala ka naman nagagawa sa akin, naabalahin mo ko ng ganyang kalaki. All in proportion. Alam niyo po ba mga kapatid that every invitation is a demand? Every invitation is a pressure. Pag nag-invite ka kasi, siyempre meron yung kasamang pressure. Dahil para katanggihan, baka ka magtampo, baka ka magalit. Lalo kung minagawa kang kahit konting mabuti doon sa ini-invite mo, nagkakaobligasyon siyang suklian ang iyong kabutihan. So, hindi rin tayo imbita ng imbita. O may imbitasyon ka na, I will prefer if you could come, but will understand if you could not. May mga ganun. Kasi talagang pressure ang imbitasyon. At pressure ipaalam ang anumang bagay. Halimbawa, merong sakit ang isang tao, o may namatay, para ipaalam mo dun sa isang tao, binibigyan mo siya ng pressure na dumalaw, binibigyan mo siya ng pressure na pumunta. So yung pag-i-inform, may kakambal din niya na pressure. So tinatansya mo, sasabihin ko pa ba sa kanya, mape-pressure naman siya. O hahayaan ko na lang, malaman niya sa iba, bakit kailangan sa akin pa dumaan yung pressure na yun. Merong mga tao, halimbawa, ikaw ay medyo makapangyarihan, o medyo mayaman, o medyo sikat, tapos may kaibigan ka. Tapos may iba siyang kaibigan, na gusto ka lang yayain, para ka lang makasama, para lang makipag-selfie sa'yo, para lang masabing nagpunta ka doon. Ikaw na kaibigan ng 2 grupo. Aabusuhin mo ba itong kaibigan mo para lang pagbigyan mo yung isang grupo? Dapat tinitimbang mo yun. Hindi yung ang yabang-yabang mo, gusto niyo siyang makasama, dadaling ko sa inyo. Yung makapangyabang ka lang, hindi mo alam na iniistorbo mo na to, kaibigan ka, totoo kang kaibigan, di ba dapat i-protect mo siya kaysa ipahamak sa unnecessary pagod. Sa mga ganyang bagay, dapat marunong tayong manansya. When are we going to say no? May lalapit sa'yo, huy, kilala mo pala si Mayor. Sabihin mo naman, aproban tong aming contract. Oo nga, kaibigan ko siya, kaya hindi ko kayo dadalhin sa kanya. Kasi gusto niya siyang i-corrupt. Hindi yung, kaibigan ko siya, akong bahala sa inyo, dadalhin ko kayo sa kanya. Kayabangan yun. Kung meron kayong kaibigan, kapamilya, kakilala na may kapangyarihan, may impluensya, dapat ipinoprotect niyo sila doon sa mga gustong umabuso. Hindi yung kakampi kayo doon sa gustong umabuso, dadalhin niyo doon sa gusto nilang abusuhin para lang patunayan nyo na kaya nyong gawin yun. So pati yung paggamit ng pressure, pinipili mo kung para saan. Sino ang humihingi, sino ang hihingan. Everything dapat may balance. Para masaya ang buhay. Kasi pag inabuso mo yung posisyon mo na meron kang access, mamaya pati ikaw wala ng access, pagsasarahan ka na rin. Kasi through you, people enter into the other person's inner sanctum. Pati ikaw ngayon, puwera na dahil abusado ka. So dapat pinag-iingatan. Be happy. So if you want to be happy or happier, be able to say yes, say no, and say, I will see. Pag hindi ka pa sure. Ang marunong magsabi ng I will see, naliligtas sa napakaraming gulo. Bakit I will see? Kasi hindi mo pa alam Sabi, approvean mo naman itong hinihingi niya. Hindi ka pa sure, I will see. Pwede mo bang puntahan yung aming okasyon? I will see. Kasi pag nag-yes ka na agad, pwede ka mapasubo. Dapat marunong ka na mag-I will see para di ka mapasubo at di magsisi. Kasi kung hindi, magsisisi ka. Proverbs 19:2, hasty feet miss the way. Pagka sobrang nagmamadali, nadadapa. Proverbs 21:5, the plans of the diligent lead to profit, as surely as haste leads to poverty. Ang nagdadalos-dalos, ang sobrang nagmamadali, napapahamak. So sa pag-commit, hindi ka talaga sure, hindi ka ready, don't commit. Say, I will see. It is best to wait when it is not clear where an action would lead. Especially
May dalawa mag-aaway. Pumunta agad sa iyo yung group 1. Tapos hinihingan ka agad ng commitment na kumampi sa kanila. You say, I will see. Kasi hindi mo pa naririnig yung group 2. Baka ka magsisi. Mahirap nang bumawi ng naibigay na yes. Pero yung I will see, hawak mo pa yung yes. Hawak mo pa yung no. Nasa kamay mo pa ang kapangyarihan. Pero oras na ibinigay mo na yung yes, sasabihin nila sa iyo pag gusto mong bawiin, di ba sabi mo yes? Di ba sabi mo? Nakatali ka. So yung makati ang dila, mabilis magsalita, oo ng oo, madala siya napapahamak. Psalm 27:14, wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Habang hindi pa sure na sure, hindi pa na ipapanalangin, hindi ka ba nakakasangguni sa mga marurunong, don't decide. And don't decide when you are very happy or when you are very sad. Usually, pagsisisihan mo ang desisyon. Kasi pag very happy ka, very generous ka eh. Yung nung lumungkot-lungkot ka, biglang binabawi mo na. Meron nga magdo-donate, ang laki-laki kasi happy. Nung naging sad, babawiin ang donation. Diba? Kasi ang happy-happy pala niya nun eh. So hintay-hintayin mo na medyo humupa-hupa ang emosyon mo bago ka mag-decide. Huwag yung nagmamadali. Isaiah 8:19, should not a people inquire of their God? So maghintay-hintay. Usually, malaking katinoan ang ibinibigay ng isang tulog. Itulog mo yan. May kailangan pa siya na gawin, matulog ka muna. Bukas, malamang iba na yung utak mo. At huwag nagpapasya ng 2 a.m. or 3 a.m. Marami mga tao, pag nagising sa ganung oras, depressed. Unless inspired na mag-aral, makipagniig sa Diyos. Pero usually malungkot yung mga moments na yun. So huwag kang gagawa ng ganun pa siya. Don't send a text, don't send a message, don't click send. Ipaghintay mo bukas kasi pwedeng maiba ang iyong emosyon. Now, another way to be happy really is to say what you really think. Kung ano talaga ang niloloob mo, sabihin. Kasi pagka hindi mo sinasabi yung niloloob mo, lalabas bilang tagyawa at bilang pigsa, bilang galis. Kasi syempre, mga sama ng loob na hindi binubulala, saan lalabas yun? Kaya kailangan sabihin, truth sets free. Truth keeps people free. And truth distresses and detoxifies. Yan ang malakas na mag-detoxify at mag-distress. Yung katotohanan, yung nasabi mo talaga. Meron kang hinaing, meron kang sama ng loob, meron kang wisdom na gustong i-share, maganda na i-express. But, merong malaking but. Say what you really think only if the advantage of being truthful is greater than the disadvantage. Kasi kung minsan, sinabi mo talaga yung niloloob mo, sinabi mo talaga yung totoo, pero lugi ka in the end. Kasi hindi yun ang tamang panahon. Gumamit ka ng mga wrong terminologies, hindi handa ang kakausapin mo. In any case, pangit ang outcome. So in that case, don't say muna what you really think. Ipaghintay ng panahon. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Timing is as important or more important than the message itself. 1 Peter 3:10, whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil. And evil is not only moral evil, must keep their tongue from mistakes in speech. Mistakes in terminology, mistakes in timing, mistakes in perspective. Maraming dusa ang dulot ng minamadali at maling pag-yes at pag-no. Maraming dusa ang binibigay ng wala sa lugar na unseasoned, foolish, legalistic honesty. Honesty does not always pay pag wrong ang timing. You should defer it to a more auspicious occasion. May panahon. Kaya maraming lugi yung nagpa-practice ng brutal frankness.
ng naive transparency. Akala nila godliness yun. No, timing is as important as the message. Proverbs 27:12, alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Buka ng buka ang bibig. Kahit patotoo ang sinasabi, anong ending? Kapahamakan. O, edi kamangmangan yun. Di ba sabi natin, speak to benefit, speak for benefit. Why open your mouth and waste energy, waste the labor of the mitochondria inside the cells in your tongue, para ka lang malugi in the end? Sayang, nagsalita ka pa, nagpagod ka pa. Hindi laging nasa tamang oras kahit ang katotohanan. May time. Example ng matalino at na-bless palalo, yung mga komadrona sa Egypt, nung slaves pa ang mga Israelites doon. Ipinapapatay ng Pharaoh lahat ng lalaking bata na isinisilang ng mga Hebrew people. Exodus 1:15-21. Isang araw, ipinatawag ni Pharaoh ang mga komadronang Hebrew at sinabihan ng ganito, sa panganganak ninyo, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreya, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Pag lalaki, threat yan, militarily. Pag babae, dagdag na alipin yan. So, pag babae, buhayin nyo. Pag lalaki, patayin. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit tumataas ang census? Dumadami ang pinapanganak ng mga lalaki. Bakit hindi nyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebreya? Mangyari naman po iba ang mga Hebreya sa mga Egyptia. Hebrew women are different from Egyptian women. Madali po silang mga anak. Kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. May bigote na. Sagot nila. Of course, this is not the whole truth. Sinabi sa atin ng scripture, hindi talaga nila sinunod. Binubuhay nila yung mga bata. So they were not saying the whole truth. Well, it is true that their women are different from the Egyptian women. That's only partly true. But that covered the other part that is not true. So merong camouflage yung sentence nila. Ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. So mga old maid, ang mga komadronang ito, walang mga anak, walang papa. Pero dahil binola nila yung Pharaoh, nagligtas sila ng buhay, winidhold nila yung whole truth, they only gave part of the truth, binayayaan sila. Kung ito ay mga born again Christian lang kahapon na sobrang masidhi, no? Sa mga katuruan na hindi pa lubusan nauunawaan, susundin nila yun, no? Ibibisto nila ang kanilang sarili kasi magiging very truthful sila minus the wisdom that puts truth and the declaration of truth in its correct time. Binayayaan sila. Sa Joshua chapter 2, si Rahab, kalaban ng mga Hebrew people, itinago niya yung mga Hebrew spies, ipinagkaila niya sa kanyang sariling bayan, sariling hukbo, sariling hari, and Rahab was rewarded by God with safety. At napasama pa siya sa family tree ni Jesus, isa siya sa mga kalolalahan ni Jesus, who was a prostitute. So maraming gray area, maraming shades. Hindi lang black or white lagi yan. Hindi kailangang may mapahamak dahil lang gusto mo laging i-declare yung truth mo. May oras, may panahon, at dapat lagi kang tempered with wisdom. Remember, speak to benefit. Speak for benefit. Proverbs 10:19, so be sensible and watch what you say. Ang tali-talino mo na mga, pero sobra ka naman taklesa, may kaibigan ka ba? Eh di wala. Magsasalita ka, may magagalit, may magtatampo, eh di wala. Pero pinag-usapan na natin yung tampo, ha? Di bali magtampo kung hinihinga ka na isang balding dugo, eh di magtampo. Pero kung konti lang, pwede mong pagbigyan mo na para tahimik ang buhay, may benefit ka rin doon. 2 Timothy 1:7, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan,
pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So makapangyarihan ka, pero meron ka rin pagpipigil sa sarili. Hindi mo pinapawalan ng lahat ng gusto mong sabihin sa kahit anong oras na lang. So do not weaken, but strengthen yourself with every answer you give, with every word you give. Speak to benefit. Dear Lord, thank you. Salamat sa maraming shades of truth, sa maraming shades of meaning. At turuan niyo ba kay Lord na bagamat kami ay gustong-gusto namin maging truthful, to be wise in the dispensation of our truth, of your truth. Turuan niyo kami, Lord, ng timing, diplomacy, ng tamang pagre-release ng mga katotohanan, kahit on installment, if it is for the good of those who are concerned. Bless us with wisdom para ma-process namin ang mga complex realities na ito at huwag maging overly simplistic ang aming pag-iisip. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid sumandali, pakinabangan natin yung gift of language, gift of truth na ibinigay ng Diyos. Lord, continue to bless your people. Give everyone practical knowledge on how to apply these great truths in our daily lives.